Tinatayang nasa 3,000 residente pa ang naiipit ngayon sa bakbakan sa pagitan ng militar at Maute Group sa Marawi City. Base raw ito sa mga tawag na nakukuha ng Crisis Hotline Center na itinaguyod para sa mga nangangailangan. Narito ang unang balita ni JP Soriano live. JP. Rhea, dito naman sa Cotabato City, tinatayang nasa 500 calls sa average kada araw ang tinatanggap doon sa may One with Marawi hotline call center. Mula ito doon sa mga kababayan nating natrap pa rin dyan sa Marawi o doon sa Marawi at o di kaya mula doon sa kanila mga kaanak na naghahanap sa kanila. Kaya target ng ARMM at ng kanilang otoridad na ma-rescue sila sa lalong madaling panahon. Dinatnan naming sunod-sunod ang mga tawag dito sa hotline call center ng ARMM sa Cotabato. Mula ito sa mga residenteng humihingi na saklolo at naipit sa bakbakan sa Marawi City. Gaya ng isang tawag na aming natyempuhan mula sa isang residenteng natrap sa Marawi at ilang araw nang hinahanap ng kanyang kaanak sa Maguindanao. Hello? Sa Just? Ang sinabi lang nila is safe na daw sila kasi kasama na daw nila yung military. So alhamdulillah nakalabas na po kayo. So ilan po kayo nakalabas? 30. Nasaan na po kayo ngayon? Kung pagbabasihan daw ang datos ng mga tumawag sa hotline ng ARMM, nasa mahigit 3,000 katao pa rin daw ang stranded o naiwan pa rin sa Marawi mula sa iba't ibang barangay. Nasa 59 naman daw ang iniulat na nawawala o missing ng kanilang mga kaanak. Ayon sa ARMM, gustuhin man nilang ma-rescue ang mga natitirang gustong magpakuha sa Marawi. Hindi nila ito basta magawa kung kinukubkub pa rin ng Maute ang kanilang lugar. Tawag sa hotline nila, hotline namin, i-consolidate namin. Kung cleared, papasukin. Pag no-go, wala kaming magawa doon. Kaya nagpapaliwanag ang mga sumasagot ang tawag kapag hindi pa mapuntahan ng lugar na mga naiipit sa Marawi City. Hindi po kasi pwedeng pumasok doon, ma'am. Maskin po yung rescue team natin, ma'am, hindi po makapasok doon dahil wala pa silang clearance galing sa army. So naghihintay pa po sila. Pero sinisikap naman din po nila na makapasok doon para ma-rescue yung mga na-stranded doon na tao, ma'am. Opo. Bali, update na lang po kayo ulit sa amin, ma'am, anytime po. Base sa tala, umabot na raw sa mahigit 1,000 ang na-rescue ng ARMM Heart simula nang sumiklab ang kaguluhan. Kabilang dito ang grupo ng mga nagre-review sa MSU Marawi para sa Social Work Board exam na ilang araw ding naipit at nagkulong sa kanilang apartment sa takot na makuha ng Maute. May putukan, malakas na putukan po. Tapos nagsitayuan kaming lahat at saka nakita namin, may sabi nila sa kabila, may gera kasi nandun yung Maute. Kaya nagpanik na kami. Kaya labis ang pasasalamat nila sa mga sundalo, mga kamag-aral at mga taga-ARMM na nagligtas sa kanila. Thank you po talaga sa kanila, sir. Makaiyak. Kasi sir, hindi talaga namin alam kung anong gagawin namin. Dahil sa bakbakan na sa mahigit 84,000 na individual o mahigit 17,000 na pamilya ang apektado na patuloy na inaayudahan ng ARMM. Habang sa 19 na naitalang casualty o napatay, ang na-retrieve daw ay 8 pa lang kahapon. Kaya pinag-aaralan na raw ng ARMM kung i-recommend man nilang inilagay na sa state of calamity ang buong probinsya. At yan muna ang latest mula sa Cotabato City. Balik muna sa iyo, Rhea. JP, matinding verification din ba ang dinadaanan ng mga natutulungan itong Crisis Hotline Center? Yes, Rhea, dino-double check nila ito sa kanilang mga records at doon sa mga datos na natanggap din doon sa Iligan at sa Lanao at kung sila ay may mga questionable o kumbaga dapat i-verify ang kanilang pagkakakilanlan ay ito'y sinasabit nila sa military at ginarantiya nga ng ARMM na hindi nila o hindi mahahalo doon sa mga nire-rescue nila yung mga tinatawag na sympathizers kung meron man dyan sa Marawi. Rhea. Alright, JP, balita rin natin sinalakay itong Maguindanao Provincial Police Headquarters noong Sabado. Kamusta na ang investigasyon rito at kamusta ang sitwasyon doon?
Yes, Rhea, ang lumalabas dun sa latest na investigation ng Maguindanao Police ay posibleng ito ay kagagawan ng BIFF. Ang BIFF ay isang terrorist group na nakakonsentrate dito sa parting ito ng Mindanao at inaalam din ng otoridad kung ito ba ay may kaugnayan dun sa nangyayari kaguluhan sa Marawi, kung ito ba ay diversionary tactic, kung ito ba ay meron pang mga kaugnayan dun sa mga grupong naroon, pero sa ngayon ay iniimbestigahan pa rin ito at aalamin daw nila kung ito pa ay may mga plano pa, may iba pang planong gawin o panggugulo dito sa lugar o sa bahaging ito ng probinsya. Rhea. Alright, maraming salamat, JP Soriano.